Batid ni Nick na hindi niya ito maaawat lalo pat may ugali itong kakaiba ngayong nasa kasagsagan pa ng paglilihi niya. Kung kaya naman, nilingon na niya ang kanyang ama na nagkibit lang ng balikat at talatang ayaw makialam sa kanila. Humihingi siya ng tulong dito pero wala siyang aasahan. Sinubukan niyang hawakan to sa bewang just in case na biglang maging bayolente si Krisa. Anong sinabi mo sa asawa ko para lumuhod siya sa iyong harapan ng ganun-ganun lang? Hindi mo ba siya kilala? Siya ang #1 na abogado sa bansa. Wala pa siyang kasong napapatalo ni minsan. Pagmamalaki ni Krisa na ikinapula na ng tenga ni Nick. Hindi siya sanay na pinagmamalaki siya ng ganon ng kanyang asawa. Narinig mo? Magaling din siyang negosyante. Mahal ko siya at mahal na mahal niya ako. Kaya bakit kailangan lumuhod siya sa'yo na? Sinipat na naman siya ni Krisa mula ulo hanggang paa. Sa panahong ito hindi pa rin alam ni Krisa kung sinong kanyang kaharap dito. Tiyuhin ko? Kamag-anak ko? Bakit ngayon lang kita nakita kung nasa isang angkan lang tayo? Nanuyo ang lalamunan ni Gaston sa mga panlalait na natamo niya sa mismong pamangkin niya. Hindi siya galit pero nilalaman siya ng lungkot dahil naalala niyang kapatid sa katapangan ng kanyang pamangkin na halatang namana niya sa kanyang ina. Hindi niya magawang magsalita, nanatiling nakatingin lang ang kanyang mga mata sa mukha nito. Marami ang kanyang nais na sabihin pero wala siyang lakas para gawin iyon ng mga sandaling iyon. Sobrang gulat na gulat siya, hindi na makapag-react. Tinatanong kita, anong sinabi mo para lumuhod ang asawa ko sa harap mo? Chris, kalma. Wala siyang masamang ginagawa at sinabi. Tiyuhin mo rin siya kaya, ano naman kung tiyuhin ko siya? Bakit? Naging tiyo ko ba siya sa mga panahong kailangan ko ng kapamilya? Ano naman kung kamukha siya ni mama? It doesn't mean na porket may patak sila ng dugo ko sa katawan ay pwede na nila akong pakialaman, lalo na pagdating sa'yo. Tunay na ama ko nga hindi ako kayang paamuin. Sila pa kaya na ni minsan na hindi ko nakita kung anong itsura ng bata pa. Lumaki ang butas ng ilong ni Mr. Barcelo na napakurap na ng mga mata. Tamang kutob at pakiramdam niya na hindi niya basta makukumbinsi ang pamangkin na tanggapin sila o ang angkan nila kung ganitong ugaling meron siya. Dapat talaga noon pa lang kinuha na nila ito sa pangangalaga ni Carlito nang sa ganun ay naitama nilang magaspang na ugali nitong meron. Kung nangyari yon, sa maayos na pamilya siya lumaki at hindi naging ganitong ugali niya, sigurado siyang mahihirapan siyang kunin ang loob nito. Sinundan ng kanyang mga mata kung paano harapin ni Chris ang asawa at puno ng pagmamahal na tignan nito ang mga mata ng kanyang kabiyak. Sa pagkakaalala niya, mabuting bata ito na hindi pa nag-ano ay kaunti lang ang agwat ng edad sa kanya. 11 years. Yun ang gap nilang dalawa. Sinabi niya bang kailangan mo kong hiwalayan kung kaya ka lumuhod? Bumaba ng tono ng boses ni Krisa. Hindi na mataas kagaya kanina na halos mapunit ang lalamunan sa pagsigaw niya. Bakit? Kukunin nila ako? Naniniwala kang makukuha pa nila ako sa'yo? Paghihiwalayin nila tayo? You are Attorney Nick Bentacourt. Bakit matatakot ka sa kanya? You have me, Nick. You have me. I am your wife. Wala kang dapat na ikatakot. I won't trade you to anyone. Bakit ko naman gagawin yun, ha? Namulang mga mata ni Nick. Hindi niya gustong maging emosyonal pero naiiyak siya sa ganun sinasabi ng kanyang asawa. Hindi to nahihiya. Napaka-vocal nito sa kung ano ang laman ng puso. Sagutin mo nga ako, sa anong dahilan kita hihiwalayan? Patuloy ni Krisa na arok sa puso ng asawa. Natameme na doon si Nick na nakagat na lang ang kanyang labi sa kalagihang binibigay ng asawa niya. Hindi na nila alintan ang mga kasama sa silid na nanatiling nakatingin pa rin sa kanilang dalawa. Mag-asawa tayo, kasal tayo, legal na kasal tayo. Hindi nga tayo nagawang paghiwalayin ng ex-girlfriend mo. Pamilya ko pa kaya ngayon ko lang nakita? Sa tingin mo ganun-ganun kita bibitawan, ha? Huwag ka mag-alala. Kung hindi ka nila matatanggap bilang asawa ko, wala akong dahilan para papasukin sila sa aking buhay. Ngayon pa, sanay akong wala sila, pero hindi ko kayang wala ka. Narinig mo? Inilagay pa ni Chris ang dalawang palad niya sa magkabila niyang pisngi. Kaya tandaan mo na hindi ka pwedeng basta nalang luluhod. Ako lang dapat ang luluhuran mo. Maliwanag. Sa narinig ay malakas ng tumikim si Mr. Barcelo. Ayaw niyang maling impormasyon ang maabsorb ng kanyang pamangkin. Ngayon pa lang ay kailangan niya ng klaruhin ang lahat. Hindi siya nagpunta doon para sirain sila. Nasabi niya lang sa asawa nito yun kanina para subukin to. Hindi niya rin naman niya inasahan na baliw ang kilala niyang matalinong abogado na basta nalang luluhod sa harap niya kanina. Hindi ko intensyon na paghiwalayin kayo.
Nilingon siya ni Kriza. Hindi pa rin friendly ang mga tingin nito sa kanya. Ngumisi naman si Nick na para bang nangaasar pero yumuko siya para hindi makita ng tiyuhin na asawa ng tiyuhin na rin niya. Hindi niya kasi inaasahan na magiging tiklop din ang tuhod ng lalaki kay Kriza. Malamang ay naalarma to sa huling sinabi nito na malinaw na sinasabi ng asawa niyang siya palagi ang pipiliin nito. Ang ibig kong sabihin ay, bakit hindi ka sumalo sa aming tanghalian, Mr. Barcelo? Putol sa kanya ni Mr. Bentacourt na gustong pagaanin ng paligid. Kung hindi niya yun gagawin, hindi matatapos ang paliwanagan sa nangyari. Doon natin ituloy ang pag-uusap. Pwede mo ikwento sa iyong pamangkin ang buong hangarin mo. Walang nagawa si Gaston kung hindi ang pumayag sa suggestion ni Mr. Bentacourt. Hindi siya pwedeng umalis na may misunderstanding sa kanilang pagitan ng pamangkin. Kailangang makuha niya ang loob nito. At kung mapagmataas siyang aalis, nasisiguro niyang wala siyang mapapala na kahit na ano. Base na lang sa ugali nito, hindi siya nito hahabulin. Mukhang wala rin sa isipan nito ang tungkol sa yaman nila. Mabuti pa nga Mr. Bentacourt. Mababa ang boses niyang sagot na nasa pamangkin pa rin ang mga mata. Gusto kong klaruhin ang misunderstanding namin itong pamangkin ko. At gusto ko rin makilala tong kanyang asawa kung bakit gayang-gayang pagiging matapang niya sa kanilang relasyon ngayon. Halika Mr. Barcelo, sumunod ka sa akin. Baka pag nalaman mong lahat ng tungkol sa kanila, hindi ka maniwala. Huwag kang mag-alala, hindi kagaya na anak ko ang kaibigan kong si Mando. Hindi niya magagawang iwan si Kriza. Nakita mo yon? Para siyang buhay na puppet ng pamangkin mo. Tawa pa ni Mr. Bentacourt na may nang-aalas kang mga mata sa kanyang anak na tumitig lang ng masama sa ama dahil halata ang tahasang pagkampi nito sa tiyuhin ng kanyang asawa. At kayong dalawa, sumunod na rin kayo sa amin. Lingon nito kina Nick na paglabas ng silid ay hindi kaagad sumunod ng mag-asawa. Pinaunlakan nga ni Mr. Barcelo ang paanyaya ng tanghalian kahit nawala sa kanyang vocabulary sa buhay na kung saan sangbahay mga inan. Yun lang kasi ang naisip niyang paraan upang ma-explain ang kanyang sarili. Wala sa plano niyang tumalikod at takasan ng lahat at kumuha pa ng ibang araw. Ano man ang mangyari ngayon, kailangan niyang panindigan yon. Napahiya na siya sa harap ng mag-amang Bentacourt. Lulubos-lubusin niya na yon na mangyari sa araw na yon. Pagdating nila sa kitchen ng mansyon ay tapos na sina Mrs. Bentacourt, Vanji at Nati na kumain na kagad namang nabaling ang paningin sa padre di pamilyang nakabuntot ang hindi pamilyar na bulto ng isang lalaki. Samantalang may pagkain pa ang pinggan na pag-aari ni Kriza na halatang hindi pa tapos nang dahil sa curiosity. Gaya ng inaasahan ni nagulat sila sa pagdadala ni Mr. Bentacourt sa bisita sa kanilang kusina. Bagay na hindi nito ginagawa dati at noon lang nangyari. Palaging off-limit lang sila at sa office lang ng matanda. Puno ng katanungan ng mga mata ni Mrs. Bentacourt sa kanyang asawa. Hindi naman na yun pinatagal pa at formal na nagpakilala si Gaston na tiyuhin siya ni Kriza. Alarmang napatayo na doon si Vanji. Huwag kayong mag-alala, wala akong planong masama. Gusto lang namin siyang makilala ni Mama. Pagbibigay ng assurance ni Gaston na naupo na sa tabi ni Mr. Bentacourt, medyo naiilang sa kanila. Mali lang ang unang pagkikita naming magtiyo, pero bibigyan ko kayo ng assurance na wala kaming ibang hiling kung hindi ang lubusan siyang makilala. Minsang makasama at bumawi sa mga pagkukulang. Sinimulan niya magkwento na hindi naman nabago sa mag-asawang Bentacourt ng love story ni Beverly at Armando habang nag-aaral ang dalawa sa Canada. Hinintay nilang bumalik ang mga to sa kanilang pamilya matapos sasabihin na buntis na, ngunit hindi yun nangyari. Nabalitaan na lang ng kanilang ina na iniwan ni Mr. Silas ang kanyang kapatid upang magpakasal sa iba. Ilang beses nilang tinrack kung nasaan si Beverly, ngunit kahit natagpuan nila ito hindi ito bumalik ng tahanan nila. Nagpalipat-lipat din ito ng tirahan dahil ang akala nito ay pupwersahin siyang ipalaglag ang kanyang dinadala na si Kriza. Nalaman na lang nilang nag-asawa na ito na si Carlito Aguilon nga, hanggang sa tuluyan na silang nawala ng communication sa kanila. Taliwas yon sa paniniwala ng iba na pinabayaan ng kanyang pamilya si Beverly dahil sa kahihiyang ito ng kanilang pamilya. Maraming taon na nilang hinahanap ang mag-ina. Yun ang totoo doon, na malamang ay sila lang ang nakakaalam. Matamang nakikinig lang naman si Kriza, wala siyang komento. Hindi pa rin siya naniniwala sa lalaking kaharap nila ngayon. Iha, gusto ko lang talagang makilala ni Mama. Hindi na siya pabata, tumatanda na. Ikaw ang pinakauna niyang apo kung kaya naman, hindi naman siguro masamang pagbigyan mo sana siya sa hiling, hindi ba? Marahang pinisilinig ang kamay ni Kriza na hawak. Nasa sala na sila at tapos na ng tanghalian.
Doon na sila tumambay upang ituloy pang nakakagulantang na balita ng araw na yon. Pag-iisipan ko, sagot ni Chris ang nilingon na ang katabi niyang asawa. Kapag hindi ako busy. Maraming salamat, Iha. Bukas ang pintuan ng mansyon ng mga Barcelos sa Baguio City. Huwag kang mahiya. Kung kailangan mo ng chopper, we can provide para hindi nakakapagod ang magiging biyahe niyo. Ang plano magtagal sana ng mag-asawa hanggang dinner sa mansyon ng mga Bentacourt ay hindi nangyari. Kinailangan na kasing umalis din na Criza, Nick at Vanji agad upang samahan si Gaston sa puntod ng ina dahil hiniling din yan ni Gaston. Matapos na magpaalam sa mga in-laws ay kagad na silang lumula ng sasakyan. Sinundan naman sila ni Gaston na may convoy pa ng ilang mga bodyguard niya na ipinagtaka na ni Criza pero pinili na lang na manahimik. Nahihirapan pa siyang i-absorb ang mga bagay na nalaman niya. Marahil ay sadya na hindi basta-basta ang kanyang tiyuhin kung kaya naman kailangan ito ng maraming bodyguard. Alam niyang Barcelong ina pero never siyang nag-search ng tungkol dito. Bagay na alam niyang gagawin niya mamaya oras na makauwi na sila ng penthouse mula sa libingan. Ma'am, Dad, kaya palang ganda ni Krisa dahil may gwapo siyang tiyuhin. Seryoso ba kayo? Tiyuhin niya yon? Parang magkapatid lang silang dalawa eh. Kumikinang ang mga matang sambit ni Nati na bigla na lang nagsalita sa gilid ng mga asawa na kasama niyang tinatanaw ang mga umalis na sasakyan doon. Mula nang makita niyang lalaki may pangalang Gaston ay hindi na naalis ang kanyang mga mata dito. Sa paraan ng pagsasalita nito, para bang ang sarap nitong kausap. Sobrang baba ng tono kasi nito. Kung hindi nga lang nakakahiya sa mga kasama niya ay lakas loob niya na itong kinausap. Pero dahil sa usapang matatanda iyon at hindi naman siya kasama, minabuti na lang niyang panoorin ang bisita nila. Ang ganda ng jeans with our jeans. Paniguradong maganda at pogi rin na magiging anak nila kuya. Sabay na tiningnan ng mag-asawang kanilang bunsong anak. Puno yun ng pagbabanta na para bang may masama siyang nasabi laban sa kanilang bisita. Na wala naman siyang matandaan na nakakasama. Wala akong masamang gagawin. Nagsasabi lang naman ako ng laman ng isip ko eh. Grabe naman kayo kung makatingin. Sinasabi ko lang naman na ang gwapo niya nang ibig sabihin ay kaya naman pala ganun kaganda si Criza ay nang dahil sa lahi nila. Masama bang pumuri ng jeans ng iba, Mom? Dad? Walang imik na tinalikuran siya ng kanyang mga magulang na naiwan pa rin sa may pintuan ng mansyon. Hindi pa rin makapaniwala ang mag-asawang Bentacourt na ganun kayaman ang angkan ng manugang. Masama na bang humanga ngayon? Hindi porket sinabi ko yon, may plano kong landiin yun. Gosh naman, anong tingin nila sa akin? Kalad ka rin? Oo na, sobrang liberated ko pero hindi dahil doon ay kagad na nila akong husgahan. Nakakasakit naman sila, parang hindi ko sila magulang. Saka isa pa, takot ko na lang sa mga ganong itsura. Baka mamaya pagawin pa ako ng kabit. Ayoko ng ganon. Gusto ko maging legal wife ako at hindi mistress. Paikot na ng mga mata ng dalaga na tinignan ng maghaharumintadong cellphone. Si Peter ang tumatawag sa kanya. Sumimangot pa siya sa tawag nito. Ano na namang kailangan mo unggoy ka? Kung wala kang magawa, wag mo akong istorbohin. Sa loob ng mansyon ay muling naupo ang mag-asawang Bentacourt na nilulun pa rin ang mga nalaman. Sa tingin mo, tawagan ko na si Mando para ipaalam sa kanyang bagay na to. Sinimangutan siya ni Mrs. Bentacourt. Agad na nagbagong hilat siya ng kanyang mukha. Bakit mo tatawagan yun? Pabayaan mo sinungaling na yun. Nakalimutan mo na ba na nagsinungaling na naman siya sa atin? Sinabi niya na wala raw sa Australia si Criza. Natahimik si Mr. Bentacourt. Wala siyang maapuhap na dahilan nito para ilihim yun. Isa pa, mula noon ay hindi na ulit sila nagkausap na dalawa. Hindi naman to nagsisend ng message kaya hindi siya nauuna. Hinihintay lang niya mag-reach out pero maraming araw na ang lumipas at hindi siya nito maalala. Magpaparamdam lang siya kapag meron siyang kailangan. Naku, wag mong kontakin Gilier. Hayaan mo siya. Masyado na siyang namimihasa. Pabayaan mo siya sa kung anong pinaplano niyang gawin. Ilang oras ang ginugol nila sa sementeryo. Hindi maalis ni Chris ang kanyang mga mata sa likod ng lalaking nagpakilala niyang kapatid ng ina. Hindi nakaligtas sa kanya ang marahang paggalaw ng magkabilang balikat nito na halatang umiiyak. Isang dipa ang layo nila ng kanyang asawa kay Gaston. Napaskwat na nakaupo sa harapan ng puntod ng ina at kinikilala niyang ama pero naririnig niya ang boses nito na parang kausap ang ina. Hindi nga lang malinaw kung ano ang pinagsasabi nito. Nagsindito ng kandila. Gusto mong lumapit? Alanganing tanong ni Nick na ikinailing lang ni Krisa. Hindi na. Moment nilang dalawa ngayon ni Mama pagkaraan ng ilang dekada.
Tapos sasali pa ba ako? Pabayaan na lang natin sila. Akala ko kasi gusto mong lumapit. Muling umiling si Krisa. Aaminin niya na magaan nga ang loob niya sa lalaki ngayong matagal niyang napagmasdan nito. Marahil kanina ay nadala lang siya ng bugso ng damdamin kung kaya naman nailabas ng tinatago niyang sama na ugali. Marahang nakagat na niya ang labi, medyo nahiya sa kanyang naging asta. Ilang beses na ibinuka ni Krisa ang kanyang bibig upang merong sabihin sa asawa na gumugulo sa isipan niya. Ngunit sa huli ay minabuti na lang niyang itikom ang kanyang bibig. Hihintay na lang nilang makauwi sila ng penthouse mag-asawa bago mag-usap tungkol sa ganap na yon ng kanyang katauhan. Hindi naman siya naguguluhan. Kung tutuusin ngay masaya siya na malungkot. Sobrang huli na kasi nung makilala niya sila, lalo at wala nang ina at ang kinagis na niyang ama. Napaayos na sila ng tayo nang makitang tumayo na si Gaston at lumingon sa kanila na mapula ang mata. Mabagal tong humakbang papalapit sa kanilang mag-asawa. Nagkalat na kaagad ang mga bodyguard niya na iisa ang uniform. Aalis na ako, hindi na rin ako magtatagal. Mabilis ang naging pagtango ni Krisa na titig sa mukha ni Gaston na bagamat nakangiti ang labi halatang malungkot ang mga mata na mas namula. Tawagan niyo na lang ako kung kailan niyo planong umakyat ng Baguio para maayos kong schedule ko at masikaso kayo. Dagdag nitong nag-abot ng business card na mabilis din tinanggap ni Krisa. Ayaw na itong paghintayin. Masama man ang unang tagpo nila, kadugo pa rin ito ng mama niya. Sige po, may paggalang na rin sa boses niya na ikinalingon sa kanya ni Nick. Hindi naman maitago ang galak ni Gaston sa nakitang pagbabago ng emosyon ni Krisa. Hindi na ito nagtataray sa kanya. Si Mama, ang Lola Josefina mo ay matagal ka na niyang gustong makita. Kami na lang kasi ang nakatira sa mansyon dahil ang ilang mga kapatid ko, kung hindi nasa ibang bansa ay nasa iba't ibang panig ng bansa na nakatira. May mga pinsan ka naman kaso lahat sila ay lalaki at ikaw lang ang babae kaya naman excited na talaga si Mama na makita ka. Isa pa, ikaw ang una niyang apo at hindi ka niya kilala. Huwag mo na sanang patagalin pang pagpunta sa amin, iha. Tsak na sobra siyang matutuwa oras na makita niyang pumunta ka para bumisita. Tumango si Krisa. Ngayon pa lang ay sabik na rin siyang makilala to. Kung kanina'y galit siya ngayon, para tuloy gusto na niyang sumama. Tila bumalik siya sa kabataan kung sanay sabik siya sa mga kamag-anak. Inggit na inggit siya noon kay Rita dahil may lolo't lola pa ito sa both sides ng pamilya nila. Pakisabi po sa kanya na one of these days ay bibisita kami. May kailangan lang ayusin. Tumango si Gaston at isang ngiti ang iniwan kay Krisa. Tinapik nito sa isang balikat si Nick at pagkatapos ay humakbang na patungo ng sasakyan na naghihintay sa kanya. Pinanood lang siya ng mag-asawa ng pagbuksan ng isa sa mga tauhan ng pintuan at bago lumulan ay mulitong lumingon sa banda nila at nakangiti pa rin kumaway na animoy kandidato. Kumaway din si Krisa na dala ng lukso ng dugo. Ngayon ay alam niya nang hindi masamang taong tiyuhin niya. Tara na Chris, untag ni Nick sa asawa na nakatingin pa rin kung saan na walang mga sasakyan ng lalaking kakaalis lang. Wag mo sabihin na gusto mo na sa kanyang sumama, para kang batang iniwan. Nakaani lang ng pinong kurot si Nick sa kanyang tagiliran sang pang-aalas kang yon. Pasalamat ka at hindi ako sumama, irap ni Krisa na may ibang nais na ipakahulugan. Bakit naman ako magpapasalamat? Kung sumama ka, malamang kasama rin ako. Nakalimutan mo na ba kung nasan ka? Naroon din dapat ako. Aba, mukhang wala ka yatang planong isama ako papunta doon. Sumakay na si Krisa ng sasakyan. Hindi siya tinigilan ni Nick na kulitin sa biyahe. Natatawa lang naman si Vanji sa likuran. Kinakahiya mo ba ako? Sa gwapong to ng asawa mo? Patuloy ni Nick na inirapan lang ni Krisa. Natatawa na sa asawa niya. Paandarin mo na. Sinasabi ko lang kasi baka kapag hindi mo ko isama, ereto ka sa iba nilang anak na amiga. Baka akalain nila na wala ka pang asawa dahil wala ka namang proof. Magdadala ko ng marriage contract natin. Mrs. Bentacourt, hindi mo talaga ako isasama? Huwag namang ganun. Nakita mo naman kanina kung paano ako. Tara na, ang dami mo namang sinasabi. Pagdating ng penthouse ay pasalampak na naupo si Krisa sa sofa, habang si Vanji naman ay tumuli na sa kanyang silid. Kinuha niyang cellphone sa bag at sinimulan niyang hanapin online ang pangalan ng kanyang nagpapakilalang tiyuhin. Gaston Barcelo. Napamulagat ang mga mata ni Krisa nang sunod-sunod na lumabas doon ng larawan ng kanyang tiyuhin sa iba't ibang events ng public and private na dinadaluhan nito. Oh my goodness! Totoo ba to? Natutup na niya ang bibig.
Sa tingin niya ay mas sikat pa ito sa kanyang asawa dahil isa rin pala itong governor ng lalawigan ng Benguet. Ang dami ring article patungkol sa kanya ang nakalathala, dala na rin ng mga negosyo ng kanilang pamilya at estado nito. Biglang nakaramdam ng iba yung hiya si Krisa. Kung sagot-sagutin niya ito kanina sa mansyon ng mga benta court, ay ganun-ganun na lang. Nakulang na lang ay mababa niyang tignan na parang alikabok. Hindi niya alam na bukod sa tiyuhin niya, ang lalaki ay may mataas din pala itong katungkulan sa gobyerno. Malay niya ba kasi? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Sinik na naupo na sa kanyang tabi at sinilipang tinitingnan niya sa screen ng cellphone niya. Kung anong reaksyon ni Chris ay ganun din ang naging reaksyon ni Nick. Hindi siya makapaniwala na sobrang successful pala ng lalaki at hindi lang yun governor to. Yung tipong hindi niya narinig ang pangalan nito dahil magkaiba sila ng field at hindi rin naman siya masyadong mahilig sa politics dahil sa north ito nakatalaga at sila naman ay nasa southern Luzon. Muli niyang tiningnan ang reaksyon ng mukha ni Krisa. Nakita mo na Chris, kung high profile na ako sa pagiging famous kong abogado, mas high profile yata ang tito mo. Dapat lang talagang luhuran ko siya kanina. Sa mga nalaman sa tiyuhin, gawin kaya ni Chris ang hiling ni Gaston na bisitahin niya ang kanyang lola? At si Gaston na kaya ang magpapasayang muli sa puso ni Nati? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.